So, hello mga ka-electrical, no? So, pinakikilala ko sa inyo yung Roxby MPPT, no? So, 450 watts solar panel pwede rito, single, no? Mataas ang BMP nun, pero MPPT nga siya, pero 12 volts ang setup natin, no? Kaya niya i-lower yun dahil MPPT nga to, pangmasa din, no? Yan. So, halos magkaparehas sila nung ano natin, no? Nung green PSW, tatlo rin yung breaker. Ayan. So kung nakakuha na kayo nung pangmasa natin, no? So napakadali lang rin ito. Kung paano natin sinetup yun, ganito rin yun. Mahaba lang yung wire nito, no? Then nilagyan ko lang ng wire duct, no? Para maging organized, no? Then nakaseparate din yung breaker natin para sa inverter at LVD. Ayan. Okay. So yun. Ito. So may nag-comment sa akin na 720 watts nga daw to. So okay, wala akong total doon. Siguro naka 24 volts yung ginawa niya, no. Pero 12 volt system nga tayo para isang battery lang, no. Then ang pagkakaiba nga ng MPPT natin sa PW natin ay kahit mataas yung BMP mo, no. Yung BMP, yung tinatawag na maximum power voltage ng solar panel natin, no. So, yung pangmasa natin, hindi pwede yung mataas ang BMP ron. Kailangan nasa 18 volts lang ang BMP. 18 to 19, walang problema, no? Kasi nga, ang mga inverter na ninakabit natin doon ay 12 volts system, no? 12 volts lang yung mga inverter natin doon. Dahil yun ang pinakamurang inverter, 12 volts. So, pag nag-24 ka, medyo may kapresyo na yun. Lalo na yung 48 volts, no? So, ito yung setup natin na small pure off grid ang tatawagin natin dito, no. Dahil ito pure off grid natin, medyo pricey ito dahil malaki ang MPPT natin. So compatible to sa 12 volts, 24, 36 hanggang 48 volts, no. So ikaw na lang bahala mag-upgrade niyan, okay. So ito upgradable dito hanggang 24 volts pwede, no. Dahil nga as per maker o yung manufacturer, compatible sa 24 tsaka sa 12 volts. So 12 volts ang setup natin, kaya isang battery yan, lead acid, no. So lead acid or LiPo 4, walang problema dito, no. So na-adjust to, okay. So tatlo lang adjustment nito, no. So makikita nyo gumagalaw-galaw, no. So una dyan is yan 12.8 U, hindi yun U, no, B yun. So meron namang ditong mga ano dyan, yan tawag dito, yan, marking. B is voltage, A is current, electric current, P is wattage, no. So makikita nyo tatlo yung lumalabas na display lagi dyan, no. A, ampere yun, 1.1. P, 15 power, ibig sabihin nun is wattage, no. Okay, so ang battery ko ay 12.8 volts, okay. Then yung 1.1 ay ampere o current nung yung power, no, yung wattage. So nagka-harvest siya ng 18 watts, no, equivalent to 1.2 ampere, yan. Okay. So napakadali lang, no, tingnan. At itong MPPT na to ay nakikita nga yung kagandahan ng wattage compare sa PWM natin, pero medyo pricey nga to, no? So ito, pakita ko lang sa inyo yung adjustment, no. So ito yung plus, no, then minus. So pwede nyo bilisan yung pag-click nya, makita kagad yung voltage, makita kagad yung ampere, makita kagad yung wattage, okay. So ang adjustment, long press mo to, lalabas is CC 25 ampere. So pwede mo pababain, no? Yan yung 25 ampere na yan, yan yung charging nya, okay. Maximum charging nya doon sa battery mo, no. Pwede mong i-adjust yon. Then itong kabila naman, long press mo. So makikita natin naman natin dyan ay UBB, no.
So BB 9.2C. Ano naman yun? So yun yung disconnect eh. Naging masyado mababa ata yung disconnect ko. So babaan na, babalik natin. Balik natin sa original. So ito yung voltage disconnect. Voltage disconnect ng MPPT mo. Dito yun sa lightings, no? Sa lightings lang naman to. So ang manufacturer nilalagay dito is 10.5 eh. Balik na lang natin sa 10.5. No? So itong voltage disconnect, no? Low voltage disconnect na yan. Dito yan connected sa load na ilaw mo. Kung sakaling gusto mo ng 12 volts light, dito may kukonect. Then pwedeng automatic. If mo wala yung araw, madidetect yan ng MPPT dahil wala ng harvest. Kaya sisindi yung ilaw. Then pag yung battery mo ay nag low voltage ng 10.5, so mamamatay yung ilaw mo. So yung low voltage disconnect nandito lang yan. Okay, then long press naman natin yung dalawa, no? Natapos na tayo dito sa kabila, din sa kabila. So long press naman natin yung kabila. Tingnan natin kung ano meron dito. Kabila, no? Dalawa sila yan. CU. So 14.4, no? So yan yung full charge na ng battery mo, no? So naka ano siya, naka-set pa siya sa pang lead acid. Okay. So pag lead acid ay 14.4, then pag LiPo4 is 14.6 full charge 'yon. Okay. So marami pa tayong dapat matutunan talaga sa solar, no? So marami pang mga devices, no? Then talagang kailangan ng mathematics, no? So kapag 12 volts ka, yung wattage ng capacity na pwede mong ilagay na solar panel ay 300. Okay? Then kapag ginawa mo 24, dodoble yun, magiging 600. Okay? Pero siyempre wala namang perfectong solar panel. Kung bumili ka ng 300 watts na solar panel, ay hindi niya ibibigay sa iyo ng full na o 100% na 300 watts. Okay? So kaya ang sinabi ng manufacturer dito ay 450 watts. Ibig sabihin, nag-adjust na siya, no? Hindi mo talaga makukuha yung 450. Pwede yan, mga 300, 320, no? So para sa akin, ano lang, mga hanggang 350 watts lang pwede na. Kasi ang problema rito, meron ditong fuse, no? Di ko pa natetesting rin to. Yung fuse na to, siyempre 25 ampere lang. Kapag tumaas ang ampere ng charging mo, hindi ko alam kung mapuputol to or magsha-shutdown automatic to, no? So di pa natin natetesting yan. Compare dito, itong MPPT natin dito, ay na-testing ko na to, no? So nagti-trip off siya, then reset mo lang, gana uli pag lumampas siya sa ampere, no? So meron akong isang customer, no, na si Sir, dahil kay Sir, natutunan ko rin yan, no? Nagti-trip lang, okay? Reset mo lang, gana uli, no? Lumalampas kasi siya sa capacity na sa 12 volts. So sa 12 volts, 720 watts lang to, no? Kapag lumampas siya ng 720 watts na charging, nagti-trip off ang MPPT, then hindi na siya magcha-charge. Pero para pagana mo uli, so reset lang, no? Then gana uli. Okay? Dito, meron siyang fuse, no? So di ko alam kung magti-trip tong fuse. So meron nga tong spare na fuse, 2 piraso sa box. Okay? So kaya dito medyo iingat tayo, no, na wag masagad. Baka yung fuse ang napuputol, then papalitan muli ng fuse. Okay. So yan. Ang kagandahan nga nito ay maraming nagre-request sa akin na kung pwede ba sa 200 watt solar panel, 300 watts. Kasi maraming yun ang available ng mga kababayan natin na solar panel na existing nila, no? Then marami rin ako nababalitaan na yun ang mga surplus na binibenta, yung mga second hand, marami nun. Okay? Hindi ko naman maalok pwede yung PWM natin dahil hanggang 160 watts lang yun pababa, no?
Hindi pwede single na 100 na 200 watts, 300 watts, no. So ito na yung ginawa natin na pwede doon. Kahit single na 200 watts, 300 watts, no, 350 watts, hanggang 400 watts, single, pwede dito. Okay. Pero siyempre, pwede rin dito yung tatlong 100, apat, no, iba-ibang solar panel na mabababa, pwede rin dito. Okay. So, yun. Kung nakakuha kayo ng pangmasang solar setup natin, no, so kung paano ko ito ginawa, ganun din yun. Ganun din ang layout nito. Ang nangyari lang, umaba lang yung wire nito. Yan. Ilagyan ko lang ng wire duct natin para medyo organized tingnan yung wire. Yan. So LBD, ganun din ang wiring yan, isa lang yan. So ito, nilagay ko lang dito yung CCTV ko, no. So 12 volts lang yung CCTV ko, kaya ginamp ko lang yan. So yun. So relay, ganun pa rin, no. Single yan. Ang series yan dito sa positive side natin ng inverter. Okay. So pure sine wave, 1000 watts inverter na. So itong inverter ko, itong nakuha ko ngayon ay hindi siya variable, no. Kapag mainit, mag-blow agad todo ang blow. So iba-iba yung pinadadala minsan ng mga seller, no. So ito variable. Ito naman mabilis ikot, no? Parang sa PWM na boss ka. Okay. Pero okay rin naman yun, walang problema. Hanggang gumagana yung blower niya, parang pagpalamig siya sa sarili niya. Okay. So yun, no. So ang kagandahan lang kasi ng tatlo yung breaker natin, no. Pwede mong patayin yung inverter tsaka yung relay kasi magkasama sila, pati yung LBD. So para makapag-focus ka sa charging kung mahina yung araw, no, at binabalak mong gumamit sa gabi, no. Yan. So pwede kang mag-focus sa charging lang. Kaya tatlo yung breaker niyan. Okay. So meron pa tayong mga glitch dun sa setup natin, no. Katulad nga nung na-experience ko rin pati yung mga iba nating kliyente, no, na kapag sobrang tirik ang araw at di mo ginamit yung battery mo, no, di mo ginagamit, ang nangyayari, na full charge yung battery at nag-high voltage na tinatawag nila, no. So hindi nag-high voltage naman yung pinapatay na ng MPPT yon or ng PWM. Ang nangyayari lang, nagpo-pulsating yung pulsating na yung charging yon o flickering kung tawagin yun, no? Yung papitik-pitik yung voltage. Kaya nakikita nyo tumataas yung voltage sa LBD. Then madidetect naman ng inverter, magtitrip yung inverter natin. Okay? So pag nagtrip yung inverter natin, hindi maglalabas ng output yan. Makikita nyo mayroon dyan blinking red. Okay? So yun yung issue naman na dapat natin pang magawa, no? So pero gumagawa na ako ng paraan doon. Okay? Meron na akong ginagawang sistema ron, yung tinatawag na high voltage disconnect naman. So meron ng existing na rin yan sa setup ng mga DIYers, no. Existing na yun sa ginagawa ng mga solarista rin na nagdi-DIY na katulad ko. So pero maglalabas tayo noon ng ganung high voltage disconnect, pang mababa at saka sa pang mataas. Okay. So kasi nga kailangan talaga gagamitin mo yung solar. Kasi kapag inantay mo ma-full charge, ang mangyayari, yung inverter mo madidetect na high voltage, mamatay, magba-brownout ngayon sa inyo. Kaya hangga't maaari kapag tanghali, tirik ang araw, no, itodo mo na lahat ng load mo, no. Or kung talagang wala ka namang ilo-load, ay patayin mo muna yung solar panel mo para mabawasan ng konti yung battery. Then kung nakita mo na bawasan na, tsaka mo only yung solar panel. So ganun lang naman yun. Okay. So yun, mga ka-electrical lang, ayun lang mas-share ko sa inyo ngayon. Yan, mismong setup natin. Then yung mga glitch na konti ay ayusin natin yun. So ito yung Roxby natin, no? Ayan. So Happy New Year sa inyo lahat, no? Then God bless.